Ayon po dito sa balitang ito, medyo chismis muna tayo para maiba. Balitang politika ng mga artista. Goma, muntik na unang umanong sapakin si Libiste ayon kay Garin. So ito po ay chismis ni Garin. Garin, kumusta pala ang dengbak siya? Good news, Garin. Sisimulan na sisimulan na po ang kaso ng dengbaksia. Okay. Pigil na pigil manapak. Yan po ang di umano'y nagalit kay Libiste sa loob ng kamera. Ito pong si Richard Gomez na talagang pandalas po na nasasangkot ngayon. Nung nakaraan, di ba, yung ating atleta, yung pong pinuno ng mga atleta natin, binatukan. Binatukan ni Richard Gomez eh. Okay, naging tensyonado umano ang sitwasyon sa loob ng House of Representatives of the Philippines matapos umanong magalit si Richard Gomez kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste kaugnay ng usaping vote buying. Ito po ang chinismis ni Janet Garin. Yes, nagalit si Kong Goma, galit at pigil na pigil manapak. Kaya lumalayo siya every time nilalapitan ni Congressman Lian. Susuntukin, yan po ang pahayag nito ni Libiste. Susuntukin, umano si Libiste, yan po ang pahayag ng chismisim na si Janet. Paano mo naman nalaman na sasapakin? Alam mo yan si Richard Gomez, Janet Garin. Hindi yan katulad nyo na mga ambahan-ambahan. Si Robin Padilla at si Richard Gomez talaga nananapak yan, ng babatok. Batay naman sa isang source na kausap ng Abante, nagsimula umano ang tensyon matapos lapitan ni Libiste si Gomez at banggitin ang usapin ng vote buying. Lumapit kay Goma tapos sinabihan si Goma, di ba ikaw malakas din vote buying nyo? Pumutok si Goma, susuntukin, pinigilan ng mga congressman. Ayun naman pala. Hindi naman pala chismis yung ginawa ni Garin, no? A few minutes later, nilapitan ni Lian, sabi, joke only. Sabay tawa, lalong nagalit si Goma. Mapagbiro pala to si... alam mo, Congressman Libiste, medyo pag magjo-joke ka, paturo ka kay Meow Meow. Para hindi ka nasasapak, tsaka mamimili ka ng mga bibiro. Wag si Richard, mainit ang ulo niyan. Nananapak talaga yan. Yung mga piliin mo sila Asidre, kahit na medyo mananapak na, kayang-kaya mong takbuhan. Wag si Richard, athletic yan. Ikaw, batang promil ka lang. yan, mamang mamang gold medalist yan ng Southeast Asia. Kaya delikado ka riyan. Bibiruin mo. Wag si Robin Padilla at saka si Richard. Sanay sa away ang dalawa na yan. Okay. Ito po. Chinismis na naman po nito. Chismis ni Representative Percy Sendanya. Sana walang mabato ng laptop. Kung ako sa kanila, mag-prepare na lang sila na impeachment trial. Alam mo, Sendanya, sinagot na yan ni BP Sara. Kayo po ay mga chismosang kanal. Ikaw, anong klase kang congressman? Una, chinichismis mo. Anong tawag doon? Yung Mary Grace Piatos. Ngayon naman, sana mapikon sa'yo si BP. Ang tuwa ko lang kung ikaw ang binato ng laptop. BP Sara, pag na-impeach ka nga, yung talagang tinuluyan ka na nila. Isang bato lang dyan para umistraight yung yung pagkatabing. Wala nang ginawa. Alam mo, Percy Sendanya, naawa lang mga tao sa'yo, pero baklang kanal ka. Sana ikaw. Okay. Puntahan na po natin. Ito po yung tanong, no? Bakit natin nasabi na itong si Franco
Mabanta, no? Ay hindi po kailanman Duterte diehard supporter o DDS. Ano po ang katangian ng mga Duterte diehard supporters? Lahat po yan, lahat po, kahit na anong paksyon, maraming paksyon eh, di ba? Away-away pa nga eh. Lahat po ng Duterte supporter, sumusuporta po sa mga Duterte. Walang DDS group na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Kung hindi ka sumusuporta sa Duterte, hindi ka Duterte. Okay, paano po ang sukatan? Nag-aaway-away po, iba't ibang grupo nagbabanatan, pero lahat po yan supporter ni BP Sara for President sa 2028. Yan, isang katangian yan. Pangalawang katangian ng mga Duterte supporter, yung totoong Duterte supporter, lahat ng Duterte supporter nagalit. Kung vlogger ka o may social media platform ka, lahat tayo nagalit nung pinadala si Tatay Digong diyan po sa ICC. Di ba? Away-away, nag-aaway-away sa humba, nag-aaway-away sa kung sino ang bakit nagsalita pa, etc. etc. Pero never, walang Duterte supporter na hindi nagalit o hindi umatake sa gobyernong ito nung pinadala po si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Lahat tayo galit. Lahat tayo bumanat. Iba-iba lang ang binanatan. Yung iba, Remulla. Yung iba, si Torre. Yung iba, si BBM. O karamihan, lahat sila binabanatan. Yung mga nagplano, yung mga nagsagawa ng pagdadakip kay Torre. Yan po ang sukatan. Sinusuportahan mo si BP Sara at saka galit ka sa ginawa ng gobyerno kay Tatay Digong. Tinanong po natin, is there an instance, kasi English yung AI ko eh, is there an instance that Franco Mabanta attack the president or this government for having PRRD o for giving o kidnapping PRRD and giving pagbibigay sa ICC. Wala pong instance na umatake yung PGMN, maski si Franco Mabanta, hindi po nila inaatake yung nagpahuli kay Tatay Digong. Paano magiging DDS yan? Sige nga, sagutin nyo nga ang mga wambang na nagsasabi na yan ay DDS. Yan po ang pinakamalaking kalokohan. Lahat po ng mga DDS lahat po ng mga DDS ay talagang nagalit, kinukundina. Yung pagkakapadala, pagkakakidnap. Kung wala pong posisyon yan, hindi po siya pumosisyon. Talagang namimera lang yan. Kung yan man po ay dumidikit sa mga Duterte, alam nyo na po ang purpose niyan. For the views, ika nga. Pero wala pong true-blooded na Duterte supporters, lalo na po kung vlogger o may social media platform. Lahat po ng social media platform na pag-aari ng Duterte supporter ay talaga pong bumira nung si Tatay Digong pinadala sa ICC. Kung hindi mo binira, kung hindi ka bumira, kung hindi ka nakasimpatya, hindi ka Duterte supporter. Malinaw na po. Yan po ang ipangbanat ninyo. Magpakita sila ng prueba na sinuportahan. Hindi po yung picture, laos na po yan. Sabi nga ni BP Sara, ilang milyon yung nagpa-picture sa kanila. Kung meron man dyan sa mga milyon na nagpa-picture na gumawa ng krimen, kasalanan ba? Dahil may picture? Kaya ako,
talagang hindi ko po maramdaman na yan po ay hindi ko po maramdaman na yan po ay DDS si Mabanta na yan.